After many years na nag-uusap po kami nito, virtual lang o di kaya phone nga. patch, Oo, nagkita kami diba? ngayon sa studio. Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita po sa impeachment defense team ni Vice President Sara Duterte. How are you after a long time, Good Attorney? morning, Attorney. Good morning, Ma'am Doris. Good morning, Sir Alvin. Oo nga, it's been ages since nag-usap tayo. And even nung nag-usap tayo, hindi tayo nagkikita in person. When was the last time na nag-duty ka sa DepEd nung... Ano pa, that was July 2024 nung umalis Wow. ako ng Yun, DepEd. Tagal-tagal na rin 2024, matagal-tagal na rin, almost 2 years. I think kahit nung short stint ako na OBP spokes, parang hindi tayo... Hindi pa rin tayo nagkikita personal, ano? Oo, wala. O, tsaka parang hindi natin siya na-interview nun. Hindi, Wala. na-interview natin siya sa OVP? Sa OVP? Oo nga, hindi pa nga. Wala. Hindi pa Kasi nga. Oo. ano lang po yun parang 1 month lang po. Ayun. Oo, Oo, tama. tapos- Maiksi lang. Opo. So ngayon, paanong trabaho mo ngayon sa Office of the Vice President? Wala na po ako sa Okay. Office of the Vice President. I'm back sa private practice since okay. 2024. I have my small law firm in Makati. So I handle basically my other clients. Yun kasi yung iniwan ko nung nag-DepEd ako. I already had my law firm bago ako mag-DepEd eh. Oo. So I had to take a leave. Ngayon, I'm just back in private practice. At yun nga po, part lang ako. I'm one of the lawyers sa defense team ni VP Sara. So kasali ka nga. Opo. Tapos ikaw Ikaw yung na yan spokesperson. pa rin. Oo. Opo, ako na lang po yung nahirang niya na maging spokesperson na rin ng Okay. defense team since, kumbaga, familiar na kami sa isa't isa. Yes. Working together. Anong law firm ang nag-handle ng defense team ngayon? ni Ano po Vice yan President? It's a combination of Fortune Narvasa, Narvasa, yeah, I Salazar, remember. myself, and my team, of course. And meron din kami mga kasama, si Attorney Vinluan and si Attorney Ralph Bodota. Attorney Mark Vinluan and Attorney Ralph Bodota. Partner, debate nga. Ay, yun, Narvasa, Debate nga. yung Narvasa, yan yung dating justice. Oo. Ito po yung Anak. Supreme anak. Co- Yung anak. anak. yung anak na. Akala ko yung dating Supreme Court Chief Justice ba yung... Opo, si Narvasa dati? Andres Narvasa. Andres. Ay, hindi Narvasa. na nagpa-practice yun. Hindi ko po nakilala ever. So I yung don't think anak niya ito? Opo. Okay. So mga batang mga lawyers. May kasama ano na nyo? rin po, with extensive experience na rin. Sila po kasi Okay. yung, if you remember, nung impeachment ni former President Erap Oo. Estrada, oo. kasama po sila sa team ni nila Cuevas? Estelito Mendoza. Naalala The ko yun yung Cuevas was Cuevas. I with remember CJ Corona. Cuevas. Ayun. CJ Corona. Okay, Ayun, tama. So, okay. ngayon, kahapon, may nag-file na yung Makabayan Block at saka yung grupo ni, ano pangalan nung Aquino? Yung Kiko. Kiko D. Aquino po Aquino yata. D. Yun, Tindig. Tindig. Nag-file na ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Anong reaksyon ng grupo niyo? Well, sa amin naman po, talagang expected na po yan. No? In fact, kahit nung panahon na, kung naalala nyo, lumabas yung desisyon ng Supreme Court, sinasabing void yung naging impeachment complaint last year, yung Correct, articles of oo. impeachment. Alam naman nating lahat na magre-refile sila pagkatapos ng 1-year bar. Lumabas na rin yung resolution dun sa MR. Again, just affirming na void Final yung na, last di ba? year. Final Opo, na. final na po Final yun na. kasi nakasulat doon na denied with finality. Oo. Pero doon pa lang ina-expect na namin. Kaya actually sa defense team, hindi po talaga tumigil yung trabaho namin kahit nung matapos yung Supreme Court decision, yung pagkalabas noon, talagang regularly we still meet, still fine-tuning yung aming mga ginawa na pagpre-prepare doon sa last year's impeachment. So hindi na parang kumbaga business as usual kasi hindi naman po natigil yung aming preparasyon. What is the position of the defense dun sa time? Pinagdidebatehan niyang kahapon. Oo. Ano ba talaga yung umpisa ng yung reckoning period? Yung 1 year. Nung 1 year, January 15 ba? February 6 ba? Nevertheless, inunahan na nila. Nagsugal na sila. Pero ano ba talaga? Well, sa amin naman po narinig ko rin yung mga panayam kasi kahapon kung bakit sabi ng ibang grupo, I think it was Attorney Colmenares who also mentioned na kasi the resolution to the MR may pinag-usapan doon yung session days Versus sa original decision. versus the original. So sabi niya dahil doon may naging pagbabago. Yan yung posisyon nila. Sa amin, siguro hindi naman ako pwedeng magsinungaling dito at sabihin never pa namin na pag-usapan. Obviously, pinag-uusapan namin ngayon yan. Oo naman. Oo. But
napagdesisyon na namin, we would like to reserve commenting muna. We are monitoring yung development, yung takbo nitong mga na-file on how the House will act on it. And then, siguro at the appropriate time, doon namin talagang ilalabas yung posisyon po namin dito. Kasi syempre, I hope you can understand, we try not to disclose and telegraph yung mga strategiya namin. Kasi Pero pwede kasi partner na maging technicality yun Kaya eh. nga. Hindi, at Pwede saka- yun eh. Kung mali yung computation mo. Exactly. O, so pwede back to sabihin, zero hindi. kayo. Oo. Hindi, mali yung ginawa ninyo. Another ground na naman na madidismiss na naman sa dulo. Kung sakasakali man. Opo, pero right now I just wanted to clarify, wala pa po akong sinasabi na we may question it or we may not question it. Kasi ngayon, Wala pa. pinag-aaralan din namin pinag-aaralan din po namin yan. Tama. Dahil talaga namang, tama naman din yung mga nasabi na sa unang decision kasi Feb 6, dito medyo silent, implied. So, you'll have to analyze it. I think yesterday also, I think Congressman Representative Luistro, I think mentioned something about the need to seek clarification from the SC or something. So hindi like rin that. pala, implied lang pala, hindi rin pala specific na sinabi ng Supreme Court na hindi na Feb 6 o 7, January, walang ganun. Wala pong nakasulat Wala implied pong nakasulat. lang. Although, yun nga, may mga pananaw na dahil ang naging basehan ay yung session days at yung definition of session days, maaring napaaga. So, ito yung mga bagay na pag-uusapan. But yun nga, sa ngayon po, we'll reserve commenting on that. Pero hindi po ba parang talo naman ang sambayanan kapag ka implied? So, for a very big case, tapos ang ano mo, ang sinabi mo lang, oy, mga Supreme Court Justices. Oh, Supreme Court. Oo. Magsipag-gising kayo, hindi ba parang you owe it to the public na ipaliwanag nyo namang mabuti at hindi nanghuhula tayong lahat. Kasi baka sabihin naman ng Supreme Court, spoon feeding naman, kung ilalagay ko talaga yung date, kayo na mag-analisa, kaya nyo namang mag-math, di ba? Nako, itong mga lolo ko na ito. So, hindi yan po kontra sa Supreme Court. Pero Ang boss sa akin nila lang po, yung implied, I think, was something mentioned in one of the interviews yesterday. I don't remember who said it. Sa amin naman, of course, we have our own views on it. So, siguro po, i-monitor lang natin kasi actually, hindi natin alam kung dalawa lang yung magiging impeachment complaint. Oh, yes. Kung may susunod pa na Pwede coming pa kasing days. madagdagan. That's why we're monitoring the developments kung anong mangyayari sa House. So, on a personal level, nakausap na ba ng team si Vice President Sara? What? Was she cool about it? Was she agitated about it? Was she curious about it? Anong personal feeling niya when she heard na meron na naman ulit? Kami naman po ng ating Vice Presidente halos on a daily basis. Magkausap naman po kami. No? She's been very hands-on on this. Was she cool about it? Or ano? To be honest, hindi na din talaga sorpresa sa kanya Kasi siya nga ang nagsabi sa amin noon na, alam nyo, expect nyo na yan. Kung makalampas man tayo this year, next year, meron ulit yan. Marahil kung, let's say, malampasan din natin yung this year, baka sa 2027, meron ulit yan. So, kumbaga na-prepare na niya rin ang defense team to expect na tuloy-tuloy yung ganyang mga So impeachment. siya mismo handa na rin, hinanda niya na rin ang sarili Alam na niya. Opo, actually, Expected na. and this is to be very blunt and honest po sa inyo. Kilala nyo naman ako pag nag-uusap tayo. Yes, attorney. Noong last year, kahit nung meron kaming naka-file na petition sa Supreme Court, she was ready to go and she was already saying, sagutin na yan. She was ready So, sa ngayon, I don't think anything has changed. No, she remains ready to face it, the allegations, and the team has been working really hard to also be able to present the facts at yung depensa para sa kanya. But at this point, wala pa pong anumang galaw ang depensa. Ang mode ng depensa ngayon is observing. Wala pa Wait silang... and see. Ganun ba? Tama bang Opo. pagkakalarawan Kasi ko? po, unang-una, alam nyo naman, may dalawang modes ng pag-impeach. Yung isa yung nangyari doon sa impeachment ng ating Pangulo na ni-refer nila sa Committee on Justice. Pwede rin yung nangyari kay Vice Presidente last year na 1/3 vote, hindi po ba? So sa atin, sa ngayon, syempre, pinagmamasdan lang natin kung ano ang magiging hakbang ng House dito sa mga nahain na complaint. Oo. But of course, we're ready for all the possibilities na pag
aralan na po namin. Yung depensa ba naniniwala na meron ding judicial overreach? Remember, the Senate President declared na, although hindi abogado kasi si Senate President Tito Correct, Soto, correct. yung mga abogado napakaingat. Oo. Siyempre, pwede sila masita sa Supreme Court, di ba? Pero si Tito Soto, hindi mo siya abogado eh. Oo. O kaya talagang malinaw, sabi niya may judicial overreach. Anong take nyo doon? Meron ba o wala? Well, siguro i-premise ko muna yung sagot ko na as regards dun sa mga pronouncement ng Senate President, I think he's entitled to his opinion. No? Okay. So, by no means am I saying na mali siya or whatnot. I think it's inappropriate for me to argue with the Senate President. He's entitled to his own opinion. Pero syempre, ang posisyon ng defense team, lalong-lalo na kami yung naghain ng petisyon eh. Hindi, sa pananaw naman namin, walang judicial overreach. Bakit? Kasi hindi naman po natin kumbaga ay sinasabi na ang Supreme Court kasi dito, ang gusto naming palabasan dito, ang ginawa ng Supreme Court dito is to look at yung process ng pag-initiate ng complaint. Hindi naman po kung sino ang may impeach, kailan may impeach, at kung tama bang ma-impeach o hindi. That is definitely exclusively the powers of Congress, no, to do under the Constitution. So pagdating naman po sa Supreme Court, hindi sila nakialam on the allegations, kung meron bang basis yung mga allegations. It was really more on the process. Kung merong grave abuse of discretion, ika nga, doon sa pag-initiate ng impeachment, which is really provided for under the Constitution, Article 8, Section 1, tinatawag nating expanded power of judicial review. Pwedeng reviewin ng Supreme Court ang mga naging akto ng co-equal branches, whether it be Congress or the Executive, kung merong grave abuse of discretion. So, yung proseso lang naman po yung tinignan dito. At hindi yung kung may kasalanan ba o wala. Okay, Yung- okay. So para sa'yo, ginawa lang ng Korte Suprema ang trabaho niya. Para sa Ngayon, amin, kung ang definitely yan po resulta posisyon nung namin. paggawa niya ng trabaho niya ay parang nabago ang proseso, that is the consequence of the decision of the Supreme Court. Sa amin po, it wasn't really nabago. It was more of na-clarify lang ano ba yung mga dapat mong gawin in accordance with the Constitution. In fact, if you read the motion for the resolution and the motion for reconsideration, sa tingin ko nga parang wala namang masyadong nabago. In-emphasize lang doon na ang session day, for example, Nabago nga yun. is One day is kasi one yun day. po ang theory namin talaga noon na iba ang legislative day, iba ang session day under the Constitution. Kasi nung ginawa yun ng framers, ang iniisip nila, 'di ba, kung meron tayong gustong ma-impeach, tingin natin may kasalanan, dapat mabilis, hindi dapat patagalin pa yan. Kaya So, nga. one session day sa amin is one calendar day where session was held. Correct. So regardless kung nag-adjourn o hindi nag-adjourn, one session day yun. Oo, Na, yun, parang interpretation lang po Correct. in accordance Ayun na with the nga. Constitution. nataliwas sa paniniwala Ng ng mga House. mambabata. Opo, So para in a sense, magkakaroon ng pagbabago sa kanila dahil ang dati nilang paniwala na hindi yan, na considered yan na one session day, kahit 3 araw pa yan, basta hindi nag-adjourn, one session day yon, tama? Opo, but Hindi na ngayon totoo yun. Opo, but only I think we have to at least doon sa pagkaintindi ko sa resolution ko only as regards the initiation of impeachment. Of impeachment. Oo, not naman, I mean, Hindi sa hindi day-to-day sa na kalakaran, legislative, na regular. Kasi yun yung bone of contention dun, Bigornia. Kaya Pag hindi nga. in-adjourn, one session day lang yun. Sabi ng court, ay hindi po. Kaya Kada nga. araw, isang Oo. araw yun. Kaya nga. Parang ganon. So in Kaya a nga sense, may pagbabago. Ako ayoko Well, naman in a lagi sense, maging opo. In a nega. sense, opo. Pero nega naman talaga ako. Negastar. Oo, negastar. Negatron. Diba? Pero kasi nga, kung may maliwanag na patakaran, noong una pa man, hindi tayo aabot sa ganitong klaseng sitwasyon. Tama Hindi po. ba? Ang dami na nagtanong tungkol dyan eh. Yung mga katropa pips ko yung judicial partner, ano sabi mo? Overreach. English yun. Overreach. Ang ibig sabihin lang nun, pakikialam. Nangyayang Oo. Nakikialam. Wala yung ngingialam, mali yun. Nakikialam. Yan ang tama. Huwag mo gamitin yung nangingialam, mali yun. Nakikialam. Oh, okay. Parang gusto ko yung nangyayang kasi nga,
yung batas subject to 400 million interpretation. Ay, lawyer yung kaharap mo. Ay, kaya nga, di ba? Ganun, di ba? Iba-ibang interpretasyon. Sana lang talaga ay may malinaw para hindi iba-iba. Opo. Yeah. Which is impossible din naman. Kasi meron kayo mga sariling pananaw, hindi ba? O, Sabi nga po nila, Ma'am Doris, diba, you have 10 lawyers in a room, you get 12 opinions siguro. No, but, but we're clear na syempre ang Supreme Court po ang final arbiter. So, ito ang maganda nito, meron ng guidelines. Kasi syempre meron namang ibang mga naging cases on impeachment, diba? Like yung Francisco versus House, yung Gutierrez. Pero iba-iba kasi yung mga sitwasyon Yeah. kung paano Correct. na-initiate. Hindi siya talagang apples to apples Hindi kasi yung apples to apples. comparison. Opo. At ibig sabihin nun, na-argue nila ng malinaw ang kanilang posisyon. And unanimous ito take note, hindi po ito, walang kumontra. Tama ba? 14-0 po. Walang kumontra. unanimous. May nakalive lang. May nakalive. May nakalive May at saka nakalive. may nag-abstain ba? Ito po yata Di ba yung Chief Justice hindi Chief Justice ba? Si Kagiwa hindi pala. po, 14-0. Yung una po, I think it was 13-0. May nag-abstain May yata nag-abstain, nung una, may tapos nakalive. nakalive. Si Singh Ito nakalive. po, it was 14-0. 14-0. Okay, sige. Dahil alas 8 na, yung pinaka-importanting tanong ko, kailangan mo sagutin. Sabi ng madlang people, napakasimple naman kasi, bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President yung akusasyon sa kanya kung sino si Piat, ano pala nun, Mary Grace. Mary Grace. Yun lang naman din yun, hindi ho ba? Na hanggang ngayon, hindi natin alam. Ano ang sagot ng depensa doon? I think, siguro parang cliche. Ayoko sanang isipin yung cliche, pero parati na kasi natin nasasabi na sa appropriate forum. No? At eto na siguro yung appropriate forum sa impeachment, kung talagang maglabasan. Kasi yung mga confidential activities, para lang masagot natin ng diretso po yung tanong, yung mga confidential activities, meron po kasing restrictions yan sa pagde-disclose lahat-lahat sa public. Bakit? It might jeopardize yung ongoing operations, etc. In fact, under RA 3019, pinaparusahan yung pag-disclose ng confidential information to unauthorized people. No? So marahil ng mga panahon na yon ay ang pakiramdam ay hindi tama dahil baka may mga jeopardize tayo ng mga operations. Pero dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro mailalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po as part of the defense team. So ayan. finally, lalabas yan. Siyempre gusto nating sagutin lahat ng yan para doon lang natin mapapatunayan na talaga namang walang basihan yung mga batikos na katiwalian laban sa Vice President. Yun na nga, but you have to discuss it in public kasi nabulgar na sa public, di ba? Opo. So for so long a time, hindi natin nakilala alias ba yan? Sino ba yan? Tatonta? Yun, things like that, Yes. madidiscuss yan sa We understand. impeachment trial. During the course of trial. Kung uusad man siya into an impeachment trial. Kasi we don't know. Hindi pa natin alam yun eh. We don't know, but at least as far as the defense is concerned, medyo nandun na tayo, nakafocus talaga. No, in fact, even last year, full-blown trial. Dahil di naman natin alam kung ano maging desisyon ng Supreme Court noon eh. So we were really preparing for trial. But the trial will happen in the Senate. In the Senate. Oo, hindi yan sa Kamara de Representante. Attorney Mike, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. It was nice to finally see both of you in person. Yes, At salamat rin po sa oras na From time to time, makapag-explain. pag merong kailangan i-explain, give us a heads up. Pwede ka naman pumunta dito or mag-zoom tayo. At do you live in Quezon City? Or malapit lang ayun, po. malapit lang pala eh. Kaya nga kagabi, when we were talking, sabi ko, bisita na lang ako para kasi ito na siguro yung opportunity na magkita-kita po. Thank you. Nice to see you, Attorney. Maraming Salamat po at magandang Mabuhay umaga ka. po sa ating mga Meron na kababayan. akong magiging attorney partner. Kasi nakikinig daw yung mga Supreme Court justices. Busy siya. Busy. Oo. Hindi kanya pwedeng ma-represent. Lagot ka sa mga Supreme Court At saka justices. hindi pwede ito na pro bono. Oo. Debatingaw. Debatingaw yan, partner. Magkikita pa lang kayo, pumapatak na yung metro niya. Kita pa lang wala pa tayong discussion ng legal strategy Face to face pa lang. Makikita mo pa lang yung hairdo ngayon ni Atty. Poa, bayad. Sabi niya nga, magkikita pa lang? Viber pa lang. Thank you, Attorney. Joke Thank lang you. po. Okay lang po. Maraming salamat. Si Attorney po. Michael Poe ang tagapagsalita po ng impeachment defense team ni Vice President Sara Duterte. O paano? Thank you. Maraming salamat Thank May you mga po. babatiin lang ako. Again,